Tatalakayin gabi-gabi ang maraming mukha ng pag-ibig, pagmamahal sa ibang tao, at ang pinakaimportante, ang pagmamahal sa sarili. Antabayanan ang prangkang komentaryo niya sa pag-ibig, relasyon at sa iba't ibang bagay, at lalong manabik sa kanyang mga positibong pananaw sa buhay. Narito na ang programang kasama nyo gabi-gabi, Panggap, Ruth Abaw Live. Sa himpilang mas todong lakas, DWIZ. Panggap, Ruth Abaw Live. Good evening! Magandang gabi mga mister, mga misis. Kumusta po kayo ngayong araw na ito ng Lunes? Naku, medyo masaya yung ating sa bagay palagi naman masaya. Ang topic ko ngayon, mga kakaibang sexual fetishes. Naku po, utang na loob. Kanina binabasa ko. Sabi ko, hindi mo aakalain na may mga taong na-arouse yung mga sexual fetishes nila. Kaya mamaya po, pag-uusapan namin ni Doc Bunny yan. Ayan, nasa na ba yun? Nakakainis naman, biglang nawala. So, basta, yung mga weird na mga sexual fetishes na hindi nyo pa talaga aakalain na meron palang gano'n. Merong isa na para sa mga statwa. May mga ganon. Kung ano-ano. Ayan, yan ang tatalakayin natin mamaya. Baka meron kayong ganyan. So, i-text nyo sa amin. Kung kayo ganyan din, meron kayong mga weird na sexual fetishes. And of course, kumusta sa ating mga sex lives? Aba, syempre, dahil sa Krebsy, umaayos na po. Ginaganahan si Mr. at si Mrs. Lalong-lalo na kay Mrs. magandang-maganda. Dahil, yes. Ew. Aha. Pag si Dennis Valle talaga, ayaw nang tumigil yan. Patigili mo, baka mamaya, puro ganyan na lang. Hindi pa, baka mamaya, bigla na makarating sa rurok ng kaligayahan niya, patay tayo. Yan so mag-Krebsy po tayo para yung mga menopausal women natin, yan po ay makaginhawa sila at patuloy na pwede silang makipagtalik sa kanilang mga mister. Kumusta ang ating mga kalusugan? Ay, bakit browser can't load this page? Ang ating mga kalusugan, naku, maraming salamat sa Krebsy. Mga maintenance medicine natin na babawasan. Ang blood pressure nagno-normalize, ang sugar nagno-normalize. Maraming salamat sa Krebsy. Ayan, tinitingnan ko. Meron dito, arousal to sun's rays. Maarawang ka lang, nagiinit ka na, di ba? Ano ba naman yan? Arousals to statues. Kita mo? Meron pang ganyan, di ba? Ang hirap niyan, di ba? Ano ba yan? Continue reading. Sabi ko sa inyo, kakaiba itong mga ito Ayan, and of course, kasama dyan ng Alveo na tumutulong po sa atin para pagandahin ang ating mga blood pressure, mga sugar, mga uric acid, cholesterol. Sumasarap ang tulog. Yan, dahil sa Krebsy. Nababawasan ng mga asthma attacks, mga allergy attacks, nababawasan ng mga migraine attacks. Ayan. Humahaba ang buhok, tumitibay ang mga kuko at madaling humaba ang mga kuko dahil sa Krebsy. And of course, ang partner niyan ang Alveo. Gumaganda at bumabata dahil sa Krebsy and Rosy Peel. And of course, narin ang ating paboritong kape, ang Jim's 5-in-1 Coffee Mix. Narito na. Ano kaya ang kanyang fetish? May fetish kaya ito si Doc. Ang manananggal ng mga maintenance medicine. Fellow ng Royal Institute for Alternative Medicine ng Singapore, si Doc Bunny Bernardo. Hi, Doc. Good evening. Hi, good evening, Panggan. Ako, magandang gabi ng Lunes. Tatapos na ang June. Doc, tingnan mo to. Lang? Arousal to falling downstairs. Ay! Itutulak kita. Tapos ka mahulog ka, saka kayo pupunta sa ate. Ayan. Dok, kasi na-enjoy ako. Ayos sa balakang ko. Di ba? Ako weirdo. May arousal to insects. Ay, talaga? Oo. Bigyan mo ng maraming mga gagamba. Yung iba takot, di ba? Sa insekto. Meron palang arousal to the elderly. Gerontophilia ang tawag. Yung mga mas elder people ang gusto nila. Arousal to being tickled. Ito, ayan, okay na. Ito, Doc. Arousal to stone and gravel. Sa graba?
Hindi ba bukaba? Lusog-lusog ang katawan ninyo. Kaya nga, yan. So yan ha, mamaya, may mga tawag yung mga fetishes na yan, Dok, ha? Pumili kayo. Ayan, no? Ito, yung arousal sa graba, litophilia. Ay, oo. Di ba? Yun ba yun? Yung mga bato? Ayan, sige, okay. Sige, pumili kayo, baka tumama. Dok. Nasolingus, arousal to sucking on a person's nose. Ayun, kaya hindi yung sana yung sa SSO natin, di ba? Yung sa ilong. Meron talaga palang gano'n. Buti hindi sipunan lumabas. Kadiri! Matitiis ko yung laway, pero pagsiwa. kahit yung sa buko juice palunok ko na sa akin, wag lang sipon. Ay, naku po. Ayan, sige, mamaya, di ba? Masaya, mamaya. Pumili kayo kung saan yung gusto. 46 ito, Dok. Ay, talaga? 46 na weird sex fetishes that you do not know, na hindi natin alam. Okay, sige. So, mag-text po kayo ng inyong mga katanungan, pati mga naiwanan nating tanong. Nung Friday, para sa Krebsy, sasagutin ni Doc Bunny. At pwede po kayo mag-text sa atin, ang ating text line 0916-1608-168. Again, 0916-1608-168. Magbabalik kami ni Doc Bunny. Sandaling-sandali lamang po. Pangga Ruth Abao Live. Ito ang DWIZ 882. Sawa ka na ba sa pagbabayad ng mataas na bill ng kuryente? Halos sa pagbabayad na lang ba ng kuryente napupunta ang sweldo mo? Sawa ka na ba ng kapapaypay dahil lang sa hindi mo afford ang magpakabit ng aircon? Naiinis ka ba dahil kahit anong tipid mo ng kuryente ay mataas pa rin ang binabayaran mo? Pwes, mga Mr. at Mrs., eto na ang sagot sa inyong matataas na electricity bills. Narito na ang Endourgic Thermodynamic Chips mula sa Japan. Tinatanggal ng mga chips na ito ang excess o sobrang radiation o kung tawagin ay electropollution mula sa ating mga appliances. Ang resulta, mas nagiging efficient o maayos ang daloy ng elektrisidad sa ating mga appliances upang makatipid sa ginagamit nitong kuryente. At dahil dyan, maaring bumaba ang inyong electricity bills ng mula 25 hanggang 50%. Kahit ano pang hinihintay nyo, kabitan na ng Endourgic Thermodynamic Chips ang inyong mga appliances ngayon. Para sa ragdagang detalye at mga tanong, pwede mag-text sa 0920-223-5888. Muli, ang kanilang text line 0920-223-5888. Ako po si Bong Palma, dating EXO ng Barangay Quirino 2A. Huminto po ako ng pagtatano dahil nahirapan po ako. Medyo nananakit po yung mga tuhod ko, tsaka yung mga kalamanan ko, likod ko. Na halos ilang taon na rin po akong huminto sa pagtatanod. At minsan po nakapakinig ako ng radyo kay Ruth Abao, yung sa Krebsy. Nag-try ako, bumili lang muna ako ng 5 ng taon na 2015, March 25 noon. Bumili lang ako ng 5. Nag-take ako ng 2 beses muna. Una, pangalawa, tapos pangatlo, doon ko naramdaman na medyo maganda sa katawan. Kasi lagi akong panggabi sa EXO ko, 24/7 ang duty ko. Umaga hanggang gabi, nasa barangay ako. Siyempre, medyo may edad na ako, nahirapan ako. Yung nag-take ako ng Krebsy, medyo nag-improve yung katawan ko, nagtuloy-tuloy ako. Hanggang ngayon, nawala na yung pananakit ng ko, tsaka nakakapagbuhat na rin ako ngayon ng dumbbell, tsaka nakakapagbisikleta na ako. Ang laki ng in-improve talaga ng katawan ko. Dati, depressed ako na sa daming trabaho sa barangay, talagang tumanda mukha ako. Ngayon, bumalik na naman sa pagkabata dahil sa Krebsy. Yung nag-take po ako ng Krebsy, nawala po yung sa pananakit ng kasukasuan ko, yung mga arthritis ko, tsaka yung sa likod ko.
Tsaka bumaba yung uric acid ko. Kasi nung nagpa-test ako, mataas yung uric acid ko. Nung nag-take uli ako ng Krebs, bumaba uli yung ano ko, gumanda na yung ano ko, yung uric acid ko. Tsaka yung pag-take ko ng Krebs, huminto na ako ng paninigarilyo. Tsaka pag-inom ng alak. Dati kasi hindi ako makatulog pag hindi nakainom. Pero nung nag-take na ako ng Krebs, hindi na ako umiinom. Talagang sa Krebs, talagang pagdating ng alas 8, hinahanap na ako ng kama ko para makatulog na. Nung ano po ako, huminto ako ng pag-ano ng Krebs, medyo nagbalikan na naman yung sakit ko. Bumalik yung mga arthritis ko. Tsaka nahirapan na naman ako matulog kung hindi nakakainom, ganun. Nung halos lahat ng sakit ko, nagbalikan na naman. Natuto na naman ng paninigarilyo, ganun. Kasi yun na lang parang nagiging libangan ko. Nung kasi nawalan ako ng trabaho, nahirapan ako mag-take ng Kaya ngayon, nagbalik na nag-Krebs ulit ako. Ito na naman, guminhawa naman yung katawan ko. Sumigla naman yung pangangatawan ko. Nakakapag-bisikleta uli ako. Nakakapagbuhat ng dumbbell. Tsaka sa palengke, malayo yung palengke sa amin. Nangihinaya ko sa pamasahe sa tricycle. Nilalakad ko lang hanggang Q-Mart. Medyo 20 minutos ang lakaran doon. Papunta at babalik. Nilalakad ko na lang dahil sa paggamit ko ng Krebs. Inom ako bago kumain ng umaga. After 30 minutes, kakain na ako. Talagang maganda sa katawan. Subukan nyo at masisiyahan kayo. Papasalamat ako sa Krebs dahil bukod sa mura na, talagang nakaka-improve ng katawan at napakaganda sa katawan. Inaano ko rin sa mga anak ko, yung 2 anak kong babae, nagte-take na rin ng Krebs kasi sila panggabi sa trabaho pag hindi sila makatulog, sabi ko pag galing sa trabaho saka mag-take, subukan nyo lang. Nag-take sila, medyo okay na. Papa, maganda rin pa yung Krebs, mura na, maganda pa, sabi niya gano'n. 2 anak ko nagte-take, si Carol tsaka si Chichi, Cherilyn Palma. Nagpapasalamat ako sa Krebs, gumawa ng Krebs dahil napakaganda sa katawan. Subukan niyo po at napakaganda, hindi kayo magsisisi. Krebs, available sa lahat ng Mercury drugstores and other leading drugstores nationwide, pati na rin sa aming mga distributors. Para sa karagdagang katanungan at impormasyon, pwedeng mag-text sa 0930-680-448. I-like din po ang aming Krebs Facebook page para malaman ang iba pang mga benepisyo at magagandang karanasan na hatid ng Krebs. I would like to thank Flawless Skincare Clinic for my dermatological services, lalong-lalo na po sa aking dermatologist na si Dr. Evelyn San Luis. Siya po ay matatagpuan sa Flawless 5th Floor Mega Mall, Mondays to Fridays, 1 p.m. to 7 p.m. Gusto ko rin pong pasalamatan ng Jewels Clothing Store para sa aking mga clothes at sa aking mga t-shirts. You can visit them at any SM, Robinsons, and Walter Mart department stores na malapit sa inyong mga lugar. Please check out their ongoing sale where you can buy great t-shirts for only 100 pesos. Bangga, Ruth Aba, live sa himpilang mas todong lakas, DWIZ. Alright, coffee break po muna tayo mga mister, mga misis. Alam niyo po ba na 9 sa bawat 10 Pilipino ay nagkakape? Love na love ng Pinoy ang kape, pero dapat love na love din po natin ang ating kalusugan. Kaya naman, kung magkakape na rin lang tayo, doon na tayo sa kapeng may kakaibang sangkap na mainam para sa atin. Jim's 5-in-1 Coffee Mix. Ang Jim's 5-in-1 Coffee Mix ay sinangkapan ng Korean ginseng na nagtataglay ng ginsenosides na tumutulong sa ating katawan para maging masigla, magkaroon ng maraming enerhiya, at patalasin ang ating isipan. Hindi lamang po yan, dahil meron din itong agaricus mushroom na mabisang antioxidant na mayaman sa dietary fiber, vitamins, minerals at beta-glucans na tumutulong para magkaroon ng malakas na immune system. Kaya ang Jim's 5-in-1 Coffee Mix, hindi lamang po basta kape dahil sa mga kakaibang sangkap nito. Mabibili ang Jim's 5-in-1 Coffee Mix sa mga leading grocery, supermarkets and drugstores nationwide. Okay, Doc, eto muna merong text si Tita Dang. Sabi dito, kaninang umaga ito nag-text, good morning, Pangga.
Sarap ng morning kung may mga natulungan tayo na napabuti ang kalusugan at pakiramdam. Ay, sabi ng mga kasama ko, okay, siguro ito yung nagpa-check up sa doc sa Pancas Wellness Center na may mga kasama siya. Sabi ng mga kasama ko, maraming salamat sa check-up ng QMR sa kay Doc Bunny. Dahil nalaman nila ang mga karamdaman nila at salamat din sa detox kasi nabawasan ng dumi namin sa katawan. Thanks po talaga sa iyo, Tita Dang, na kumbinsi mo ako at mga kasama ko na magpa-check-up at magpa-detox. Tama ka talaga. Maganda ng pakiramdam namin. Maraming salamat sa inyong lahat. Ma'am Teresa Mabaw, 51 years old ng Quezon City. Oo, yan yung grupo ng mga Zumba ladies ng Green Park. Oh, I see. Okay. Enjoy sila. Kaya lang tumambak sila nung last Saturday. Oo nga. 20 plus, so wala ang sabi ni Derek, tapos ako hapon. Ang sabi ni Derek, hindi pa man nagbubukas yung center, 12 na ang naghihintay. All the way, ewan ko ba't may pumunta. Yung pong taga-Tondo na mag-asawa. Taga-Tondo. Taga-Tondo sila. Oo. Ayan. Dito kasi mas malapit. Kaya nga po inihiwa-hiwalay namin para po kayo ay medyo available. Kaya lang, siyempre, siguro dahil may libre kasi kaya ganun. So, pero worth it naman. So, baka pumunta. Alam ko, 20 plus. Hindi ko lang po ma-recall kung ilan. Mga 20 plus yun. Tapos, kinat na daw nila dahil marami pa yata naghihintay. Parang gano'n, marami pa dapat. Kasi, siyempre, yun din na naging problema ko kahapon kasi marami akong first timer na na pasyente. Usually po pag mga first time lang din nagpapacheck, hahanapin mo yung mga problema. So, kasi wala pang history walang history. Tapos lalo ko halimbawa critical. Kahapon kasi I have 4 critical cases kasi na matagal ang usapan talaga. Kasi kahapon meron akong sa akin? Tumor sa brain. Ay, talaga? Oo. So, yung mga ganon, hindi po basta-basta kasi yun. Kaya pasensya kayo. Mabuti na lang, meron akong mga entertainer na kagaya nila Mr. and Mrs. Boydy ng Paranaque. Ayan, hopefully nakikinig sila mag-asawa ngayon. So, sila yung nag-entertain kasi regular suki na natin sila sa check-up, tsaka sa clinic, tsaka regular listener. So, sila yung mga nag-entertain, nagsasabi doon sa mga pasyente na, ay, susunod lang po kayo at ganito yung gagawin ninyo. Ayos po kayo. Madami kang assistant. Ayan, natutuwa naman po ako. Tsaka yung mga taga-Baliwag. Ayan, sila yung mga nag-e-entertain, nagkukwento. Ganon din naman doon sa Pancras, yung mga datihan. Ayan, sila yung nag-e-explain ng maganda naman. So, nag-e-enjoy naman sila. Narinig ko naman yung mga feedback na enjoy sila sa makikita pa lang lahat. Yun ang maganda sa quantum magnetic resonance. Correct, sabi la, ganon. Ayan, tsaka yung mga Francisco family, isang pamilya rin sila nagpunta. Sila yata yung last batch na pasyente. So, maraming salamat po sa pagpunta ninyo. Higit po lahat, hindi lang sa akin, kasi syempre sa inyo din po yan. Pagkakataon nyo na yan, kasi lalo yung iba na, kagaya nung kahapon, ng mga hindi, yung mga takot talagang pumunta for the longest time na alam nila may sakit sila kaya lang hindi nila magawang magpa-check kasi may takot. Every time pupunta ng clinic or hospital, nanginginig talaga. Talaga? Wow. May mga ganun takot. So sabi ko, at least dito, ayan, para yung isa pasyente rin sabi niya, ay buti ito, mahawak ka lang sa bakal, nakita ng lahat. Isang minuto ka lang hahawak, So sabi ko, gano'n naman po talaga. But ito kasi intermediary. Pero kung meron po talagang kagaya ng isang case ko kahapon na kailangan kong further laboratory analysis. So mga gano'n. Kaya minsan tagal Kaya pasensya po yung wala talagang tawanan sa clinic ko kasi seryoso po talaga. Kasi may mga sakit kayo Kailangan naman po pagtawanan ko inyong problema at saka ina-analyze ko po talaga. Kasi siyempre sakit din ng ulo pag hindi ko kayo nabigyan ng tamang solusyon at ano ang gagawin. Kaya lalo pagkasama, lalo yung mga medyo critical. Kailangan po natin kayong bigyan ng tamang advice at tayo po ay mag-uusap sa mga ganong bagay. Okay. Nako, itong listener natin, may tanong sa Rosie Pill. Ibig sabihin, matagal na nating listener ito. Ayan ba yung nakakatanggal ng mga sakit yung Krebs? Sige, Doc, paliwanag mo. Ano daw ang natatanggal ang mga sakit ng Krebs? Ayan, anong dulot? Lagi ko sinasabi, kung makikita niyo yung website, ayan, lalabas hopefully yung video. Yes! Tama. Ay both food and functional supplements. Una, ganito po.
food supplement kasi isinusupply niya po yung vitamina na kulang sa ating katawan na galing dahil kulang po sa ating kinakain. Vitamina, yung mga A, B, C, E, para kay avocado. Yun yung mga kulang na kailangan ng ating katawan. Of course, yung mga macro and mga micro minerals and amino acids. Na normally, hindi po natin nakukuha sa kinakain talaga natin. Like yung mga manganese, magnesium, kahit kasi kulang na kulang. Oo, kulang na kulang. Ayan, konti lang kailangan natin, pero hindi pa natin makuha sa kinakain natin. Ay, napaka-importante, hindi rin po tatakbo yung mga major vitamins kung wala yan. Pangalawa, yung functional supplement, kung ano pong problema, aayusin yung ating blood pressure kasi para dumalo yung dugo. Ganun po yung trabaho ng mga micro and macro minerals. Para dumalo, hindi lumapot yung dugo natin, para hindi kayo maging dependent sa aspirin. Ngayon lang sa may Philippine Star may medical article galing sa University of California, yung mga aspirin na too much dependent sa mga thinner. Nagkakaroon mas lalo ng problema. Talaga? Oo, lalo yung may mga stroke. Imagine mo yung mga ang mura-mura lang na aspirin, di ba? Oo, kasi nasanay tayo. Yun daw ang the best way and the better para palabnawin yung mga dugo. Outlet ng mga medical professional. Okay. So, yung ginagamit, di alam mas may mga underlying problem. Patay ka. So, kung gusto nyo natural thinner, ito, makakatulong yung mga microminerals ninyo. Kung hindi naman yung sugar nyo, ano po yan, nile-level. Bakit bumababa? Kasi nga po, inaayos yan, maitawid yung inakain nating sugar into energy. Tapos, nagbibigay ng lakas sa atin. At saka yung mga function ng ating katawan araw-araw. So, yun po ang binibigay na tulong. Yung energy lang, malaking bagay. Malaking bagay na yun. Tama. Oo, yung meron kayong usable energy, stored energy, and immediate energy. At saka yung masarap matulog dahil, di ba Dok, tayo kapag may sakit, ang pagtulog natin ay napaka-importante. Actually, kahit wala kang sakit para nagre-regenerate yung katawan mo. Importante lang po mag-regenerate ang katawan natin para may bago tayong blood cells, may bago tayong skin. Ayan. Magandang bagay po yan sa ating katawan. Kasi pag tumigil na yan, ay humanap ka na ng pwede mong pagkalagyan ng tahimik. Parang ano ba ito? Tahimik na buhay na po ninyo. Insurance na ba yan? At saka yung memorial plan. Naloko namin isang araw. Sa susunod, maglalagay na tayo din sa tabi ng ng puninarya. Para matigas ang ulo mo. Sige, ito reseta mo, pumunta ko dun sa kabila. Hindi po dito. Ito na po, doon na po kayo sa kabila. Mamili na kayo yan. Mamili ka na ng memorial plan na gusto mo. Ayan, okay. Sabi namin, patayo ba o pahiga ang gusto mo? Ayan, kaya ganon. Ayan po, matutulong sa inyo. Doc Pangga, good evening. Tanong ko lang, ang friend ko, ang ihi niya parang orange. Palagi na lang may UTI. Nang labo ang paning niya, tapos ang kanyang vajayjay ay makati daw. Definitely, yung mga sintomas ay baka mataas ang sugar. Ay, talaga? Mataas din ang uric acid. Okay. So, kasi orange na sugary. So, yun. So, kung may kati-kati, nako, ayan. So, ganito, since yung si Bing Aguilar pala ito ng Laguna ang nag-text, ikaw Bing kasi nagkikrebsi ka na, ipaano mo doon? Painumin mo yung pamangkin mo ba ito? Painumin mo siya. Dok, kung ganyan na parang sa palagay mo sugar, ilang beses siya dapat mag-krebsi? Initially, pwede yung first 20 days. Na 2 sa umaga at saka sa gabi bago matulog. So, 30 minutes, Tapos after 20 days, yon pwede na isa. Ayan, okay. Hello, magandang gabi, Panggaan, Doc Bunny. Tanong ko lang, yung bang ligate na, saka nag-menopause na, kaya pa bang pabasain ng Krebsi po ang spelling. Krebsi. Yes, Edwin ng Nueva Ecija. Pwedeng mabasa pero hindi na pwedeng manganak. Alam ko, humingi ka ng bilago sa akin. Ayun, walang problema. Yung basa, yan, pwede. Pero yung panganganak hindi na. Kaya pa ito. Edwin ng Nueva Ecija, kaya yan. Ayan, kasi, okay. Good evening, Doc Bunny and Miss Ruth. Nakakabilis din po bang magpatuyo ng sugat ang Krebsi? More power sa program nyo. Mr. Bob ng Marilao, Bulacan. Ayan, the mere fact na meron siya amino acids, kaya nga humahaba yung kuko, humahaba ang buhok. So that's right. Yung amino acids na nagre-repair para po ma-repair agad yung sugat natin. Yung regeneration ng skin, mga layer.
Ayan, pwede po. Oo. Eto, Doc. Good evening, Ma'am Ruth Abaw. Kumusta na po? Kasama mo si Doc Bunny. Ma'am, nakakaalis ba ng rashes ang Krebs? Kasi matanda ng biyanan ko. 80 plus na siya. Hindi ko lang alam. Hindi naman niya siguro nabanggit kung baka ito ay halimbawa bedridden or ano. Baka merong mga ano. Bakit ang matatanda, Doc, ay nirarashes? Ano, allergy din ba yun? Hindi naman allergy. Kasi syempre bumababa na immune system. Kasi sa tumatanda blood, na. of course. Tapos lalo pag bedridden. So, yung pawis, natutuyo, so hindi agad na natu-turn. So, yun yung mga problema, hindi agad nakakapagpalit. Okay. Takot din maligo ang mga mata. Talaga, So, totoo bakit? lang. Ay, kasi ewan ko, may fear sila. Yung ganito. Kasi, noon na pag-usapan natin yung mga pasma, di ba? Maraming mga sinaunang mga sabi-sabi ng matatanda na ngayon natagpuan natin sa naturopathic medicine na may katotohanan, may basis. Pero yung hindi paliligo ng matatanda, Doc, may basis ba yun? Naku, wala naman. Okay. Kaya nga dapat natin, kung hindi nga po takot, yung mga matanda, mga ano natin, kasama sa bahay, ay kailangan at least warm water yung gagamitin o di ka sa bed dahil talagang pinupunasan. Hindi po pwede kasi lalo po sila magiging prone doon sa yung mga skin rashes, skin allergies. Ayan, kasi syempre yung hygiene napaka-importante. Yun, kasi syempre, palabawa, yung pawis sila, medyo kakaiba na, yung hihiden. So, yun ang mga problema natin. So, kaya kailangan yung hygiene ay regularly. Kaya meron talaga mga nagkakaedad na takot. Talaga na minsan ayaw nila. So baka yung rashes niya dahil sa init, Dok. Kaya meanwhile, pwede namang uminom, pero kailangan check nyo din po yung ano niya. Tapos hanap kayo ng magandang cream, na hypoallergenic, kasi baka po mataas na tawag dito, cream yung maibigay ninyo. So, dapat para po gano'n. Tapos may mga protection, minsan mga talcum powder. Yun ang nilalagay. Para maproteksyonan sa ganung. Pero yun nga, kung halimbawa, ang makakatulong ang Krebs sa mga matatandang ito na nagra-rashes, yung immune system nila palalakasin. Yun ang natutulong. Tapos pag naayos naman yan, so of course makakatulong kasi para yung mga pawis sila, hindi tipong medyo maganda. Maayos. Okay, ito. Good evening po. Itanong ko lang kasi sa umaga, hindi ako nag-aalmusal. Nagkakape lang ako at tinapay. Pwede bang unahin ko tong Krebs bago magkape? Mapdi kasi tong sikmura ko. Ayan, Doc. Salamat po. Ay, pwede naman po, kasi nga po hindi pwede isabay sa kape. Kabilin-bilinan. Diuretic talaga ang kape para mawala po yung effect niya. Kasi madidilute ng coffee. Kahit po yung mga mga tsaa. Pati tsaa hindi pwede, Doc, ano? Basta po mga stimulating beverages, hindi pwede. Ayan, okay. Ito, Doc, basta ang pag-inom ng Krebs, tubig lang po, and then after 30 minutes, tsaka kayo kakain. Ayan, okay. Good evening po, Miss Pangga at Doc. Tanong ko lang po kung palagay ko ito, Doc, nagpa-check up sa'yo kahapon. Judy ng Bataan. Okay. Nakikinig sa atin. Masama po bang mag-electric fan pagkatapos pong mag-vaginal steam bath? Tanong ko rin po kung may paraan pa po sa sakit po ng kapatid ko na opera po siya noong January sa kanyang braso, naputol po ang ugat ng braso niya at hanggang ngayon po hindi niya naihahawak sa isang bagay. Naapektuhan, ano? May paraan po ba na para magkagana ang kamay ng kapatid ko? Sana matulungan niyo ang kapatid ko. Judy ng Bataan. Ayan, hello Judy. Tawag dito. Pag nag-steam huwag ka turn pat kaya ka nag-steam bath kasi kailangan mo yung init. Tapos tumapat ka kaagad sa electric fan. Normally sa mga paa lang pag mahihiga na. Okay. So kahit may aircon, walang problema. Pwede. Kaya hindi, tsaka siguro, huwag ka habang nag-steam bath, hindi pwede. Pero siguro kasi, Dok, ganito na lang. Kasi kung halimbawa, ako kung gagawin ko yon bago ako maligo. Kasi ako pawisin ako eh. So, kung mag-vaginal steam bath ako, tsak pagpapawisan ako nun. Pero okay lang na pagkatapos kong mag-vaginal steam bath, maliligo. Pwede ka mag-hot shower naman. Okay. Hot shower naman. Mag-shower ka na. Para relax kasi for sure, papawisan ako nun pag nag-steam bath ako yun ang kailangan kasi. So, pagkatapos nun, ang ligo mo, mainit na tubig. Okay. Yung pala yan. Huwag may paligo yung ito. Yun ay pang lalanggas mo, ipang uhugas, Doc, di ba? Ayan. Huwag mo na ipaliligo. Huwag may pang sasabaw yun. Yung sister mo, kailangan niya ng therapy. So
kasi kailangan natin makita yung nerves niya. Pero for sure kailangan niya ng therapy kasi sa mga ugat yung naputol. Naku, patay ka. Oo. So alam ko nawalan niya ng gana. I mean ng tawag dito. Naapektuhan siguro circulation. yun. Oo. Tapos kasi kung saan nakat. Ayan, okay. Ay, si General, minsan lang magpaano to eh. Ano nga ba? General, ano nga ang pangalan mo? Good evening, Pangga at Doc, at sa mga tagapakinig natin. Krebsy time na General po ito. Ayan. Thank you, General. Parang ibang number ang ginamit mo, General. Magkanong puhunan sa Krebsy distributorship at pwede ba yan sa paralyze yung isang kamay? I'm Ramil. Meron po kami mga ganyan kung cases. Kaya lang sabi ko nga po, kasabay din ng therapy. Kasi may paralysis kayo. Pwede naman po. Usually po, for distributor, 4 boxes, 4 plus 1 po yun. So just pay for the 4 and then you get 1 box for free. Yan, okay. Ay, Doc, sige, yung telephone number ninyo muna uli. Ayan. Para po sa gusto makipag-ugnayan sa amin or may mga tanong, dito po kayo mag-text sa 0922-274-3424. At saka 358-2456 ang tatawagan niyo po ng landline. Ayan, okay. Ito, nako, merong mga dito, merong mga text dito tungkol sa kanilang mga fetishes. 64 years old, sabi niya. Sandali, ang sabi niya, interesting program. I'm 64, active, healthy, no medication, no eyeglasses, had 5 C-sections delivered, a boy, a twin boy, a girl, a twin boy, and another boy. Nevertheless, at my age, I'm still longing. Babae ito. I still get wet anytime I see picture or kissing scene, mostly sexual video online. Wow. Looking forward to find missing lid to my pot. Wow. Malapit na. You may give my number on the air. Who knows someone out there is listening who would meet my preference. Thanks and God bless. Wow. Ayan, kita mo nga naman. Ayan. Nagpapasalamat din po kami dun sa mga feedback ng mga pasyente na nakikinig na nagpapacheck up lang, gusto makita. Hindi ko alam kung sino magpa-check o makita lang. Ayan, maraming salamat sa mga feedback niyo na kayo po ay natutuwa sa aming programa. Buti naman. At kayo ay nakakakuha ng mga sabi nga nila, natutuwa naman kami. Kasi baka naman natutuwa lang. Hindi, tsaka nakalimutan ko, Doc, nakakalimutan natin sabihin. Kung natutuwa po kayo sa programa namin, suportahan po ninyo yung Krebsy. Dahil ang Krebsy po ang sponsor po namin. Kaya supportahan po ninyo. Para po kayo ay tuloy-tuloy tayo. Ang kasiyahan natin. Saan mang lupalop kami ni Doc Bunny mapunta in the future, magsa-Skype kami. Ang hirap kaya nun. Paano kaya nun? Doc, ano sabi mo? Hindi, ang mahirap dito kasi sa ibang bansa, bibilis ng internet. Problema natin dito sa Pilipinas, utang na loob. Baka tapos na programa. Doc, narinig mo ako, Doc? Pwera na lang sana within 6 years na naupo si Duterte, gumanda na ang ating internet. Talaga, buti naman. Sabi ni Bernardo Carpio, maraming bisa ang Krebsy, gaya ng pagpapaganda ng tulog, lalakas ang immune system, ganyan ang epekto ng Krebsy sa akin. Tingnan mo, Bernardo Carpio. Hello. Tinatanda na nila mga benefits. Yes, sila na mismo. Pag kayo regular na nakikinig, ganun sana. Hindi po ulit-ulit. Pati spelling. Tsaka ang maganda kasi, bumili na kayo ng Krebsy. Yun ang importante para masubukan din nyo sa sarili ninyo. Ayun yung feedback sa Paranaque daw. Marami talagang humahanap. Talaga marami humahanap. Kaya sila namimili ng box-box. Talaga? Wow. Ayan, so marami kasing nagdi-demand kasi kilala nila Mr. Boydy yung sa pharma, sa Mercury. Tapos sabi niya, bakit ba? Kamusta? Sabi niya, ay, ang lakas-lakas nga po. Talaga? Very good. Kaya sila nagpapanik ba kayo? Kasi nga baka magkaubusan. Hindi, tsaka Doc, talaga, alam mo, kasi parang ito nga naisip ko, ulitin lang natin para dun sa nakikinig na, bago lamang po kayong tagapakinig namin.
ang nakakaawa dito, lalong-lalo na yung ginagawa po itong pampatulog. Kasi yung iba, pag hindi sila nakainom ng Krebs, ang babaw ng tulog nila, hirap silang makatulog. Kaya yung mga ganyang mga kaso, tapos energy nyo pa, manlalata kayo pag walang Krebs. Pati yung Krebs ko sa bahay, parang ang bilis maubos. Kasi lahat nga sila, pag andun si Derek gumukuha doon. Si Darren, kagaya ngayon, 2 Krebs yung no. Kaya ang daming biglang, bakit parang kabibili ko lang yung para sa gamit ko, bakit ubos na naman itong box na ito? Kasi lahat umiinom talaga, hinahanap-hanap ng katawan. Para kanina sinabihan ko din yung gusto magsabi ko distributor, ay sabi ko, kung narinig nyo lang po, correct. Ako, I would not recommend immediately kung gusto ko po magnegosyo sa inyo. Pag didistributorin ko kayo agad. Pero sabi ko, maganda po, gamitin nyo po muna yung produkto. Kasi para po mas maganda po yung marketing ninyo kung talaga kung magmamarket. Kasi kayo po ang magkukwento. Mahirap po namang sinasabi lang namin. Kailangan kayo po ang makaranas nung ano. So kayo ini-encourage namin ganon. So pero hindi ko po ang aming advice talaga, gamitin nyo muna yung produkto. Bago po kayo mag-chance na mag-distributor sa area niyo. At lalo na sa mga area, lalo po sa mga Pampanga, meron na po daw nangungulit. So kaya meron na dumarating na pailan-ilan. So ganun po talaga ang dapat gawin. Ayan. Okay. Ayan, Doc, speaking of distributors, meron ka andyan sa yung kopya ng mga distributors natin. Ayan, para po sa mga naghahanap, sa mga areas, kung wala po sa Mercury or kung kaya ito po ay malapit kaysa pupunta kayo ng Mercury. Tsaka lalo na sa mga probinsya naghahanap tayo ng distributors, po. I-text nyo lang po uli yung 0922-274-3424 o di kaya 0939-134-1785. Pwede po kayo tumawag sa landline 358-2456. Laguna po, meron po kami sa aming wellness center sa Santa Cruz, Santa Rosa kay Tita Amor, kay Tita Bioli, San Pedro kay Amado, sa Batangas, Tanawan po kay Cesar, sa San Jose kay Elsie, Cavite City, Tes Juarez, Molino 2, Tes Reyno, sa Molino 5, Bacoor, Harejo Integrated School, sa Dasmariñas kay Mildred, sa Naik kay Gina, sa Rizal Montalban Rodas Pharmacy, Antipolo kay Mike at kay Ann, Bulacan, San Jose del Monte, Silvia, Bukawe, Imelda, Pampanga, Mabalacat, Nelson, Pangasinan, Burgos, Mary Jane Amistad, sa Nueva Ecija kay Tita Yoli, sa Pasay po, Malibay, kay Dennis Coral, sa Marikina kay Julio, sa Makati, Sembolino, sa Bangkal, Belet, San Antonio Village, William Yao Jr., Mandaluyong Plainview, Lamberto, San Rafael, Beni, Parañaque, Las Piñas kay Tita Beng, Pasig, Manggahan, Angelita, Pinagbuhatan, Jael, Pasig, Cainta kay Tita Dang, Santolan, Celestina, sa Quezon City, Aurora, Cubao, Tita Baby, sa Banahaw Street, Tita Ana, Project 2 kay Bong, at saka kay PUP kay Tita Perry, Farmers Cubao, Tita Jojo, sa Veterans Village kay Juice, Araneta and QC Avenue, Wellington Lee, Caloocan, Camarin kay Tita Telma, Malolos, Bagong Baraw kay Mang Eddie Boy, Tirona, Bagong Baraw kay Bang Bonifacio, Bagong Silang Totoy, Valenzuela Isla, Tito Lito, sa T. De Leon, Risa Montera, sa Malabon, Longos, Resti, Manila area, San Andres, Lady M, sa Tondo, kay Georgie Albino, kay Ricardo Tondo, kay Tita Feli Villanueva. Ayan, at ulitin lamang po natin, ang spelling po ng Krebs ay, eto po, K-R-E-B-B-C. Again, ang spelling po ng Krebs ay K-R-E-B-B, tapos may dash or gitling, C. Yan. So, isulat po ninyo sa papel, ibigay po ninyo sa Mercury Drugstore Pharmacist. Kapag wala, sabihin nyo sa kanila, saan po ang susunod na branch ng Mercury na meron. Para sa mga probinsyang nakikinig sa amin, mangulit lamang po kayo dahil kaya po dumadami na sa mga area, sa mga probinsya, dahil nangungulit po sila. Pero, naghahanap tayo talaga, Doc, hanggang ngayon, hindi masama na kahit meron ng sa mga Mercury, dahil yun nga, Doc, diba, parang sa inyo, halimbawa, sa inyo sa Santa Cruz, Laguna, ilan lang ang Mercury nyo doon? Oo, parang meron kaming 3, pero iisa lang yung meron na mo? So, sabihin mo na kahit yung 3 lahat doon. Ang laki-laki ng Santa Cruz, Laguna eh. Oo, so, marami.
Lalo yung sa mga papunta sa mga bukid, Oo, sa oo. malayo sa Mexico. Yes, na tama. kailangan na 1-2 oras. Mm-mm. Yun, medyo malayo po sa kanila. Oo, kaya yung mga nakikinig sa atin sa probinsya, kahit pa po magkaroon ng maraming stock sa Mercury sa mga probinsya, pero dahil ang laki-laki ng mga probinsya, ay mas maganda, naghahanap po kami ng distributor. So, i-text niya lamang po si Doc, 0922-274-3424. Ayan, okay. So, eto na tayo, Doc! Sa ating mga sexual fetishes. Okay, eto na. 46 sexual fetishes na hindi natin, I have never heard of this one. Eto na. Ito po ay batay sa pag-aaral, sexual sources of sexual arouses by Perry, the sexual deviant. Sandali, kunin ko muna. Ang sabi ito ay batay sa perv pala. The Sexual Deviant in All of Us by Jesse Bering, published in October 2013 by the Scientific American Farrar Straus Giroux. Yan. Okay, so pinag-aralan nila ito. Okay, number 1, A to Z to tayo, Doc, A to Z. Okay, A to Z. Letter A na. Acrotomophilia. Acrotomophilia. Arousal to amputees. Ay, sige. Di ba yung amputee yung mga putulang kamay, putulang paa. So, pag nakakita siya na arouse. Imagine mo, paano ka na-arouse nun, di ba? Okay, ang tawag doon. Baka meron silang ganun. Acrotomophilia. Ito naman. Arousal to the sun's rays. Ay. Matindi ito kasi pag umaga palagi ka in heat. Literally. Pag mabilad ka ng araw, pag naarawan ka. Sa atin, hindi maghapon ng... Kaya nga. Huwag ka lalakad-lakad ka. Kung ikaw ay lalaki, di palaging nakatayo ang mo, di ba? Itali mo niya. Itali mo doon pa, parang yung mga, di ba? Siguro lagi yan nag-ano sana wag umaraw. Ang pangalan, Doc, Actirasti. Actirasti. Ayan. Arousal to the sun's rays. Ito. Arousal to statues. Ayon. Imagine mo kung nakakita ng si statue. Yung si Machete, okay lang yun. Di ba? Kasi nabubuhay yun, di ba? Yun, di ba? Ito, Doc, Ano tawag dyan? Agalmatophilia. Ay, ganon. Paano yung statue maliliit? Di yan nabibili sa Baguio. Nakakagulat. Paano kaya yun? Di paano pa nakakakita ng statue? Baka ayan na! Dito na. Nako, nakatiri. Kupad pa yan. Tinanggalan ng takip Hindi na tinakpan. Wala nang excitement. Bakit mahaba ba yan? Hindi. Ano, patingin yan, Dennis? Patingin. Ayan, Doc, tingnan mo. Mahaba nga. Ay, isa may takip. Yung isa hindi, pareho sila may takip. Pero mas malaki isa. Sino ba nagdalis ng takip niyan? Si Puti. Si Jun Baldonado. Ayan, arousal to statues. Meron pala dito sa booth. Ito. Paano kung Statue of Liberty? Hindi nakakatakot, Dok. Di ba baka mamaya may... Nako, hindi yan pwede pumasyal sa mga sa mga park. Di ba ito nga, Dok? Mga dami ng statue. Kaya si Rizal. Makikita mo doon, nagmamasturbate. Sa harapan ng statue. Stoy! Nagagawa niya. Bigla na lang na-excite Na-excite pagtingin ng statue. Okay. Ang tawag doon, agalmatophilia. Ayan. Okay, next. Arousal to a person of extreme stature, either
giant or dwarf. Yung... So, pag sobrang tangkad ng mga tao, na-arouse din siya. ano kaya ang tangkad para sa kanya? Meron ako nakikita, 6'7" eh. Oo, mga 7-footer. Mga 7-footer, yun. O kaya dwarf. Mga maliliit. Parang maliit ba yun? Hindi mo makita, napakala. Kung babae yun, hindi mo alam, umuungol-ungol na. Nasa bulsa mo na pala. Grabe mo. Ano yun, Dok eh? Tiyanak na sila. Duwende sila sa... ito. Ito pa, Dok. Hindi, ang tawag dyan, anastimophilia. Okay. Okay, next. Arousal to oneself as an amputee. Biro mo, putol na nga ang daliri mo, tsaka ang paa mo, at tsaka braso mo. Na-arouse ka pa sa sarili mo. Tinitingnan mo yung sarili mo. Na-arouse ka? Oo. Ibang klase, no? Well, at least, hindi ka depressed, di ba? Na-arouse ka. So, enjoy ka pa rin. Ang tawag dyan, apotemnophilia. Kasi apotemnophilia, ayan, okay. Arousal to oneself, sa lalaki lang to, in the form of a woman. Yung nagbibihis? Parang siguro, oo. Autogynephilia. Yung mga di ba, sinusuot din, transgender. Transgender at saka... Di ba may crossdresser? Crossdresser. Di ba yung mga ganon, kahit sila lalaki, pero gusto minsan sinusuot nagsusuot sila. Ayun, yung pala yun kasi pag nakasuot sila, naka-makeup pa yun, Dok, di ba? Naka-makeup, naka-wig. Na-arouse sila sa ganon. Gusto nila ginagamit nila yung pantasya nilang babae. Oh my goodness. Yung mga bangles, yung mga damit. Ayun. So, autogynephilia. Ito naman, Dok. Arousal to oneself dressed as a giant cartoon-like stuffed animal. Ano po yun? Paros ka ba? Kung Donald Duck ay si Big Bird. O di ka si Barney. Parang kay ginagawa na tatay ko pag ganito. Nakasuot yun ng gano'n. Ay, basta si Barney ang ginagawa niya sa mami ko. Ang kadate ang mami ko si Barney. Ay, naku po. Meron palang gayon. Si Jollibee. Wala na. Si Jollibee sa kwarto ng mami. Ay, naku. Okay na. Ayan. Okay. Ito na. Ito. Ang tawag doon, autoplasophilia. Autoplasophilia. Okay, ito pa. Arousal to caverns, crevices, and valleys. Yung mga yung pagpupunta ka sa bundok, yung mga bato-bato, yung mga in-between sa bato-bato. Siguro nakikita niyo pa. Yung mga ilalim, di ba sa mga tawag? Kuweba? Kuweba? Ang hirap nun, di ba takot ka? Ay mo nga pumasok. Siya hindi gusto niya pasukin. Gusto niya pasukin. Correct. Yung mga sulok-sulok, crevices, di ba? Ganyan. Para ka-ipis. Ipis at saka bats. Ano yan? Panike. Yan, okay. So, gusto na nung gano'n. Gusto na gano'n. Ang tawag dyan, chasmophilia. Okay, ito naman. Ito, Doc. Arousal to falling downstairs. Nako, sino ba gusto mahulog sa hagdanan? Ba't ka na palagi nahuhulog? Palagi nahuhulog sa Kahit ako rito. At dahil isang linggo, lasog-lasog ka na. Bali-bali, sugat-sugat ka, di ba? Wala ko titigas ako. Kung bali na yung balakang mo. Bali na yung balakang mo, di ba? Ang tawag dyan, climacophilia. Okay, ito. Nako, pasintabi sa mga kumakain, ha? Arousal, sa bagay sa mga sex videos, Dok, merong ganito eh. Yung gusto nila sila pinupupuan. Ay, may ganon? May ganon. Ihi. Kasi kapag lumilindol, di ba? In survival situations, di ba? Arousal to feces. Ay, talaga? Na-araw sila sa pupo. Maamoy mo lang yan, nawawala na yung gana mo. Yung makita mo pa. Di ba? Yan. Ang tawag dyan, Doc, coprophilia. Talaga sa pangalan pa lang.
Pangalan pala, ayaw ko. Ano ba yan, Dennis? Ayan, okay. Ito. Arousal to older adolescents. Yung arousal sa 15 to 19 years old. Ang tawag niyan, ephebophilia. Aha. Ayan, kasi mas okay. may edad. Mas may edad. Ayan, okay. Ito na. Arousal to displaying one's sexual organs in public. Ayan. Alam na natin ito, exhibitionism. Ayan, alam na natin yan. Okay, ito. Mga ganon. Ito. Arousal to objects that have been in physical contact with a desired person. Meron ako nakita nito, Dok, dati. Actually, pelikula ito. Pero usually sa pelikula, may pinagbabasihan eh. Yung para bang halimbawa, ginamit ng isang crush niya, isang ballpen. Tapos kukunin niya yung ballpen na yun, iuwi niya, tapos doon siya magmamasturbate. Correct. May mga ganun, yun. Yung ginamit nung kanyang crush o gusto, yun. Ang tawag niyan, fetishism. Yung mga fetishism. Fetishism. Okay, eto naman. Arousal to insects. Nako, ewan ko. Makakita ka ng insekto, nagtatataran ka na. Makakita ka ng... Ba't okay lang kung Korean bag eh. Ba't nag-ipo ka ng ipis dito? Kadiri. Diba? Makakita ka ng mga ano dyan. Ang tawag dito, formicophilia. Formicophilia. May langaw. May bangaw. Lamok. Yan. Ito. Arousal to touching a stranger surreptitiously in a crowded place. Yung gusto mo manghipo nang hindi mo kilala. Alam mo, sa MRT, sa LRT, mga ganyan, sa jeep. Black eye ka ba? Ang tawag pala doon, dadakma. Fruiturism. Fruiturism. Ba't yung mga pangalan nito? Ito. Kung merong gusto sa mga bata, meron din sa mga matatanda. Ang tawag dyan ay gerontophilia. Okay. Meron naman arousal to sex in front of mirrors. Meron mga ganon. Di ba pero tinitingin sarili nila? Kaya nga yung mga motel, di ba? Okay nga yung mga motel, di ba? Salamin. Ang tawag dyan, catoptronophilia. Yung mga tatakip ka nga lang katakip. Oo nga. Ayaw mo sa salamin. Indinayan no? Ito naman, gusto naman yung binubuyang yung sarili sa salamin. Ano kaya ito? Pag nakakakita ka ng mirror, na-arouse ka na? Sa sarili mo. Kasi iniisip mo na yung sex in front of mirrors, di ba? Ang hirap naman nun. Ayan, okay. Next. Ito. Arousal to being tickled. Pag kinikiliti ka, na-arouse ka. Maraming ganyan. Ayan. Kasi parang form of ano yan. Foreplay. Foreplay na. Ang tawag dyan... Para namang duwende tumatawag. Ang tawag dyan, kinismulagnya. Okay, ito naman. Ito. Parang kinismulagnya. Kinismulagnya. Ito, matindi. Graba. Arousal to stone and gravel. Ang tawag dyan ay lithophilia. Biro mo napakatigas ng graba. Bakit siya nag-iinit doon? Ito na. Arousal to experiencing physical and psychological pain. Masochism. Alam na natin yan. Masochism. Yung sinasaktan ka. Bakit may aso? Kakagating ka ba na aso niya? Kasi binubugbog. Ito. Arousal to bees and wasp, Doc. So mga bees, mga bubuyog. May bubuyog. Eto na, nang-iinit na ako. Makagat ka niyan, ewan ko sa'yo. Ang tawag dito, Doc, melissophilia. Melissophilia. Ayan, okay. Kasi ang ito. Ang tawag dun sa arousal na sinisip-sip mo ang ilong ng isang tao. Lahat sisip-sipin ko, wag lang ang ilong. Wala nga ilong. Kahit yung dulo lang, parang, ang weird. Ayoko nga. Okay lang ko, walang sip. Kulangot naman. Hindi, iniisip ka. Utang na loob. Pagsisip yak! Nabilaukan ka. Ew, kadiri. Ang tawag dyan ay nasolingus.
Oo. Okay. Arousal to fog. Meron ganun? Oo nga, yung Yung yung... lagi ka sa Tagaytay at Baguio. Ay, kung walang pag, kawawa naman yun. Ang tawag dyan nebolophilia. Sa mga patay, alam na natin yan. Necrophilia. Ayan, okay. Arousal to a body part. Ito, Doc. Other than reproductive organs, halimbawa yung calves. Ano ba yung calves dito? Yung alak-alakan. Alak-alakan. Partialism ang tawag nito. Ayan. Ito, merong na-arouse sa paa. Ang tawag dyan, podophilia. Merong na-arouse sa stuttering, yung hindi makapagsalita ng diretso. Na-arouse sila doon. Ay, ang hot mo. Ang sexy mo. Hindi gusto nga doon magsalita eh. Ay, ganun niya. Ayun, ganun, di ba? Ayun. Ang tawag nun, selismophilia. Ito. Arousal to being cold and watching others who are cold. Nilalamig ako. Nagiinit ako sa iyo kasi nilalamig ka. Ano ba yun? Ito, Doc. Arousal to pubic hair. Pubephilia. Kaya huwag kayo mag-aayot. Oo nga, no? Diba? Tama. Pagtingin sa'yo, ay wala kang dinawala yung gana niya. Ito. Aba, grabe to, Doc. Arousal to the thought of hellfire and damnation. Armageddon ang dating. Merong na-arouse, padala yan sa outer space. Afghanistan, yung mga ganyan. Gusto mo yung mga misa. Yan. Stygophilia ang tawag. Okay. Ito naman. Siguro ba nagigira? Tuwa-tuwasan na. Kasi na-arouse sila. Ayan. Arousal to eating another person's body part. Para siyang insect. Para yung praying mantis. Kinakain niya, Doc. Ang praying mantis, ganun. Yung babaeng praying mantis. Kinakain niya. Habang nagdudu sila, uti-uti niya kinakain yung lalaki. Oh my gosh! Oo, ganun ang praying mantis. Oh my gosh, meron pala. Vorarephilia. Yuck! Wala na yung kamay. Tenga na. Tapos yung mag-sex, ubus na yung lalaki. Ubus na yung partner mo. Yun ang literal na sinasabi, you're a man-eater. Di ba? Yung praying mantis, gano'n. Ganon. Yung babae. Pero meron palang ganun tao. Utang na loob. Ano ba naman niya? Isa tenga. Kadiri. Kaya ingat po kayo. May nakita ako moving ganyan eh. Talaga? Oh my goodness. Oo, na parang ganun. Tapos uti-uti niya kinakain. Oo. Ayan, ito. Ayan, dalawa na. Sa statue na yan, tapos wood pa. Arousal to wood. Ay, Xylophilia. Ayan. Tapos ang klaseng kahoy yan. Baka lahat ng klase ng kahoy. Kala mo ikaw lang matigas ha? Ako din matigas din ako. Ang gatong. At ito, huli. Arousal to non-human... Bakit meron bang human animals? Ano ba to? Arousal to animals. Zoophilia. Di ba pag nakakita ka ng aso, gusto mo habulin yung aso? Hindi ka kabayo. Malaki yun. Hindi elepante. Malaki ba nga ng elepante? Hindi, ba? malaking katawan. Tsaka mahaba. Mahaba yung ilong. Madagalan ka nun. Yan yung ibang klase ng mga... Ayun. Kahit ako nagtaka eh. Meron ba lang ganong klase? Oo, nakakagulat. Nako, ilan lang yata ang gusto ko. Well, hindi ba yung mga sa mga parts ng katawan, may mga fetish? Yes, oo. Pero kagulat-gulat talaga yung mga ibang... Yun na nga, ito arousal to use panty or bikini. Ayan, alam na natin yan, kaya nga kakaiba eh. Ayan, okay. Kaya sabi ko, ayan, pumili kayo. Yes, okay. Ano ba yung natatago ninyong gusto? Uy, Aling Estrella, magpa-check up ka na kay Doc. Oo. Ayan, okay. Pa-check up ka, Aling Estrella kay Doc. Ayan. Tagal na rin nilang schedule eh. Parang
Oo. Last year pa. Okay. Oo, last So, year kailangan pa. pumunta. Okay. Mm-mm. Eto na tayo. Dito muna tayo sa ating Rosy Peel hotline questions. Ito, Doc. Oily skin po ang problem ko at super init pa rin ang panahon ngayon. Paano po ang gagawin ko? Patulong naman, Pangga and Doc Bunny. Ayan, ay kung mainit ako, ay syempre kailangan maraming tubig. Yes. Oo, kung oily, makakatulong po yung yung Rosy Peel sa inyo. Ayan, once a day lang, ayan. Pwede na Tapos yun. of course, iwasan nyo din yung mga mamantikang pagkain. Oo. So, yun, importante yan. Okay. Hi, nakakaputi rin po ba itong Rosy Peel? Okay din po bang mag-take nito kahit hindi acne prone? Ayan, yun po ang number 1 niyang effect. Yes. Papaputi talaga. Ayan, lightening ng skin. Tapos okay din ba po bang mag-take nito kahit hindi acne Oo prone? naman, oo. Kasi yung iba kahit hindi naman nagkakaroon ng mga pimples or acne, pwede naman for preventive maintenance po sa skin. Yan ang kailangan. Tsaka yung moisturizing properties, maganda yan para lalo kung mga babae. Yes. Yan. Oo. Okay. Ang Rosy Peel po ba ay anti-aging? Paano po ito nagiging anti-aging? Ayan, kasi nga po may siya, antioxidant number 1. Of course yung collagen. Yes. Ayan, tsaka yung mga resveratrol. Resveratrol, yung oo. aging. Of course for blood circulation yung CoQ10 na meron sa bigna. Yung po ang nagtutulong-tulong para po maganda yung inyong skin, glowing at saka nagre-regenerate. At saka yung collagen, Doc, kasi para sa mga pag tumatanda na nababawasan po yun, automatic. So, yung collagen, ayan, nagkakaroon uli po ng laman. Yung mga balat. Yung hindi yung parang bumagsak. Oo, haggard. Yung humpak, haggard. Ano tawag, humpak? Humpak. Oo, yan. Yung bumagsak na. Bumagsak na yung mga pisngi. Ayan. Okay. May mga fresh scars from pimple po ako. Ilang Rosy Peel po ba ang pwede kong inumin para mabilis mawala yung mga pimple scars? Ayan, kung bago pa lang, pwede isa lang. Pero kung matagal na yan, yung mga scars na yan, pwedeng dalawa ang iinumin. So, importante, may laman po ang tiyan pag inom. Kasi, meron po ako mga ilang pasyente pumunta sa akin before nila kumain. Ayun. So, ito po ay dapat meron pong laman ng tiyan. Oo. Yun naman po, Krebsy, yun ang pwede pong inumin ng hindi. Pero ito kasi mataas kasi ang vitamin C. Vitamin C content. Kasi nga po, meron kalaman kamyas, yung bignay, at bubot na strawberries. At saka bayabas. Napakataas yung vitamin C, kaya po dapat may laman ng tiyan. Yan, okay. At kung may mga katanungan pa po kayo, dito po kayo mag-text ang kanilang Rosy Peel hotline number 0932-856-0795. Again, ang Rosy Peel hotline number 0932-856-0795. Meron po silang promo pack of 30s. Makatitipid kayo ng 30 pesos. Available po sa lahat ng Mercury Drugstores nationwide. Pakilike din po ang kanilang Facebook page, Rosy Peel. Available din sa Rose Pharmacy. Wednesday po ang aking clinic. And then of course, Wednesday, baka maging Wednesday niyan and Thursday. Tapos, para bayad ko sa Tuesday. So, Friday na po yung regular po uli. Ayan. Sa-announce po namin sa susunod ng mga araw yung pang ibang days kung saan ang aming clinic days. Ayan, okay. Tapos, kung may mga katanungan kayo, kung saan ang Pancrest Wellness Center at kung paano ang detox, ayan, yung mga schedules ng mga services natin at mga schedules ng mga doctors natin, pwede po kayo mag-text kay Tita Dang sa 0932-305-8717. Again, 0932-305-8717. At isa pa niyang, nasaan na isang telepono mo, Tita Dang? Ba't yan ang ginamit mo? 0905-200-2217. Again, 0905-200-2217. Ayan. Nakapag-ugnayan po kayo para sa mga schedule. Yes. And of course, maraming salamat, Engineer Dennis Valle. Thank you very much, Dennis. Yeah, baby! Yeah, baby! And of course, kay Miss Krista De Dios, thank you very much, Krista. And I'll see you tomorrow, Doc. I see you tomorrow, Pangga. Sa inyo pong lahat, magandang gabi po. Inyong napakinggan si Pangga Ruth Abaw sa Pangga Ruth Abaw Live. Sa himpilang mas todong lakas, DWIZ